Kumpiyansa ang mga leader sa House of Representatives na pagtitibayin ng Korte Suprema ang pagiging sang-ayon sa saligang batas ng 2025 National Budget. Ito ay matapos atasan ng Korte Suprema ang Kamara, Senado at Malacanang na isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Bill o GAB, gayon din ng 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Nag-ugat ito sa petisyong inihain ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kumukwestiyon sa constitutionality ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayon kina House Assistant Majority Leaders ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon at Tingog Party List Representative Jude Asidre, walang irregularidad sa 2025 GAA at walang blanco sa 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Dagdag ng mga ito, susundin ng House of Representatives ang direktiba ng Korte Suprema. We are confident that even if we submit or send it to the original copies of the General Appropriations Act of 2025, including the enrolled bill to the Supreme Court, nothing in those documents we can see any blank items, especially the amounts that they are being questioned. Mas maganda rin talagang para makita po ng ating mga justices ng Korte Suprema, sila mismo makapagsabi na wala akong blanco dyan as being alleged by the petitioners. Samantala, ayon naman kay Attorney Rodriguez, isa sa mga petitioner, nalaman nilang wala umanong pirma ang enrolled bill ng 2025 national budget. Ayaw rin umanong magbigay ng kopya ng House of Representatives sa gitna ng mga request. Sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section. It's not just the House Speaker and the Senate or the Secretary General, but also the Senate President and the Senate Secretary are the signatories in the enrolled bill. Accessibility po ng enrolled bill, pwede po ba yung ilabas sa archive o kailangang mag-request? They have to make it official if someone would request for it. And yung archive naman is open to the public. As you have mentioned, kayo nga po naka-access po doon. Bukod sa petisyon sa Korte Suprema, naghain din ng reklamong falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kampo ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez laban kina Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders kaugnay ng issue sa 2025 budget. Nais ding ipasuspinde sa Ombudsman ang House Speaker at mga kasama nito. Ginawang respondent dun sa petition ng ating mga kaibigan, sinama ang Speaker na hindi naman siya ang Speaker kasama dun sa bicameral committee, which is, for me, to be honest, is nililihis lang ho tayo sa issue na nakatuon dapat dun sa pag-exact ng accountability sa pangalawang Pangulo, lalong-lalo na sa impeachment. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.